Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito na ang unang forecast ng Pag-asa kasama si Earl Figuracion live mula sa Pag-asa DOST. Earl, magandang umaga. Magandang umaga, Vivienne, at maraming salamat. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na ang ulat panahon ngayong araw ng Martes. Sa kapapasok lamang na balita, mga kaibigan, naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa. Ayon sa thunderstorm warning ng Pag-asa, maring ng pagkidlat, pagkulog at malakas na pag-ulan dito sa Cebu, partikular sa mga lugar ng Minglanilla, Naga at Talisay City sa loob ng 30 minuto. Kaya naman para sa mga tao o sa mga residente na nandyan sa mga lugar na iyan, iba yung ingat na lamang dahil maaari kayong makaranas nga ng malakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Sama na rin ng malakas na bugso ng hangin na hindi naman magtatagal ng higit sa 1 o 2 oras. Samantala sa ibang balita, atin ngayong silipin ang unang forecast ng Pag-asa ngayong araw na ito. Inaasahan naman na magkakaroon ng fair weather conditions ang bansa at dahil yan sa pag-iral ng ridge ng high pressure area dito sa may extreme part ng Northern Luzon. Nagbibigay nga ito sa atin ng fair weather conditions at makakaasa na ang Metro Manila at ang malaking bahagi ng Pilipinas ay magkakaroon lamang ng partly cloudy to cloudy skies na mayroon pa ring maliit na posibilidad na magkaroon ng tsansa ng pag-ulan o pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon at sa gabi, maliban na lamang sa mga pulupulong thunderstorms na ngayon nga ay nararanasan sa malaking bahagi ng kanluran ng Pilipinas. Ngayong taong ito ay tinatayang magsisimula ang tag-ulan sa pangalawang linggo ng Hunyo. Ating alamin ngayon kung ganito nga ba ang usual na start ng rainy season dito sa bansa. Makikita po natin na mula noong 2004 hanggang 2013, madalas na nagsimula ang tag-ulan sa late part ng May. At yan po ay sa mga huling part ng May 16 to 20 hanggang May 31. Samantala, ito naman ay nagsimula noong June, noong 2006, 2010 at 2013. Inaasahan nga na ito rin ay magsisimula ngayong Hunyo, ngayong taon na ito sa pangalawang linggo ng Hunyo. Ayon nga kay Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza, ang unang makakaranas ng pag-ulan ay ang kanlurang bahagi ng bansa. At sa pagpasok ng hanging habagat at sa pag-iral nito, magkakaroon ng 40 to 80% chance na makaranas ng moderate to heavy rains ang western portions ng Pilipinas at tinatayang mas lalaki ang chances nito hanggang sa pagdating ng buwan ng Setyembre. Tuloy namin ang pagbibigay impormasyon tungkol sa highest temperatures na naitala noong nakaraang 3 buwan. Iyan matapos ang isang paalala. Marso nagsimula ang tag-init at mula noon hanggang sa katatapos lamang na Mayo, nakalap ang highest temperatures dito sa bansa. Makikita po natin na noong buwan ng Marso na itala sa Tuguegarao City ang malaking bahagi ng highest temperatures na umabot sa 37.9 degrees Celsius. Habang sa Subic naman ay naranasan ang paglalaro ng temperatura na humigit sa 35 degrees Celsius at umabot nga yan sa 36 degrees Celsius. Habang sa General Santos City naman, noong March 27 ay naranasan ang 35 degrees Celsius. Patuloy ito na tumaas noong susunod na buwan ng Abril at yan nga ay umabot dito sa Tuguegarao City ng 39 degrees Celsius at 38.7 degrees Celsius at 38.5 degrees Celsius. Habang Cabanatuan naman ang naging pangalawang lugar na nagkaroon ng highest temperatures noong buwan na ito na umabot sa 37.8 degrees Celsius noong April 23 at April 24. Sa sunod na buwan, noong buwan ng Mayo ay umabot rin ang temperatura sa Tuguegarao City ng 39.8 degrees Celsius, 39.2 at 39.1. Habang ang Isabela naman ay humabol na nagkaroon ng 39 degrees Celsius at sinundan ito ng Cabanatuan City noong May 20 na nagkaroon rin ng 39.0 degrees Celsius. Maliban sa highest temperatures na ito, inilabas rin ng Pag-asa ang additional highest temperatures na naitala hanggang sa buwan ng Hunyo. Ang pinakamainit po na naitalang temperatura ngayong taon na ito so far ay naranasan sa Tuguegarao City kung saan umabot 30.4 degrees Celsius. At noong May 22 ay umabot naman ito ng 39.8 degrees Celsius. Habang ang Isabela ay hindi nagpauli noong May 15 na umabot ng 39.7 degrees Celsius. At ang Tuguegarao naman ay pumangalawa noong May 30 at May 31 na nag-umabot ito ng 39.2 at 39.1 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, normal lamang na nakararanas ng ang mga naitalang lugar ng mataas na temperatura bagamat above average nga ang inabot nito ngayong taon. Karugtong niyan, silipin rin natin ang highest temperatures kahapon. Naranasan po ang mataas na temperatura dito pa rin sa Tuguegarao City, bahagamat bumababa na nga ito
at umabot nga yan sa 38.5 degrees Celsius. Ang Cabanatuan City naman ay nagkaroon ng 37.5 degrees Celsius, habang ang General Santos City ng Mindanao ay humabol at nagkaroon ng 37.0 degrees Celsius. Dito naman sa may National Capital Region, ang Sangley Point sa Cavite ay nagkaroon ng 36.4 degrees Celsius at dito sa Maynila ay humabol rin ang NAIA sa may Parañaque na umabot sa 35.9 degrees Celsius. Ang mga temperaturang ito, mga kaibigan, ay iba pa sa ating mga nararamdaman na temperatura sa ating katawan at saklaw pa nga rin ito ng Body Discomfort Heat Index na nasa extreme caution levels. At ang ibig sabihin nga niyan, kung patuloy po tayo na naiinitan buong araw, ay maaari tayong makaranas ng heat-related injuries katulad na lamang ng heat cramps at heat exhaustion. Kaya naman kung kayo ay lalabas, stay hydrated at magsuot ng light-colored clothes at magdala ng payong na may ultraviolet protection. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa napapanahong weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo, Vivian. Maraming salamat, Earl Figuracion.